na talagang ano po ito, hindi po ito titigil sa panloloko ng ating mga kababayan. Hanggat ito hindi na-oblo ng 30 years, hindi po ito titigil. No, ito po yung kanyang pahayag kanina after ng preliminary investigation daw na nangyari. Nagrereklamo siya dahil na-dismiss din daw yung kinaso niya kay Makagago doon sa Isabela. Hindi nakataka-taka yun. Basura yung kaso eh. Ang basurang kaso ay nararapat lamang sa basurahan. Ang nagdemanda sa basurang kaso ay isang basurang tao. Kaya ano pa bang aasahan? Diba? So ang basurang kaso ay ibinasura dahil po ang nagdemanda ay isa ding basura. So ito yung pahayag po ni Culaong kanina sa kanyang live. Pakinggan po natin. Magandang umaga. Ngayon noong January 20, yung isinampa ko kay Makagago na kaso sa Isabela ay na-dismiss sa kadahilan ng hindi po wala kaming natanggap na sagot ng kanyang counter affidavit. Ay dinaya na naman ho tayo ni Makagago. Hindi ho tayo nakatanggap ng kanyang counter affidavit. Pero wala naman hong problema dahil meron naman hong remedy. Okay? Ang gagawin ho ng ating abogado, magpapile ho ng petition for review. Sapagkat wala ho, hindi kami pinarnish ng kanyang ng kanyang counter affidavit, hindi kami pinarnisan. Talagang dahil madaya siya, so papile tayo ng petition for review sa DOJ. At the same time, pag i-refile uli natin yung kaso doon kasi pwede naman hong i-refile. Ayan. So, ayan. Ina-update ko lang kayo. Ngayon noong January 20, yung isa lang ho ito, yung isang ikinaso ko kay Makagago sa Isabela ay na-dismiss po. Sapagkat kami ay walang natanggap na copy ng kanyang counter affidavit. So, hindi kami pinadalan ng furnish ng kanyang counter affidavit. Kaya naman, hindi kami nakasagot. Ito talaga yung mga madaya ito eh. Pero, ganun pa man, magpapile tayo ng petition for review sa DOJ sa region. So, yan yung nirereklamo ni Culaong. Hindi daw po sila nabigyan ng kopya ng yung tinatawag na counter affidavit nitong nasasakdal. Siya ang nag-aakusa eh. So ang nasasakdal si Makagago. Alam nyo ito ewan ko talaga kung bakit po ganito ang mga sinasabi ni Culaong. Para sa akin, ito po ay isang panlilinlang. At the same time, mabuti na rin na sinasabi niya yan. Bakit? Kasi nalalaman natin na si Culaong talaga one-man army. One-man army po. Alam niyo po ba, hindi obligasyon ng korte o ng piskalya na bigyan itong si Culaong ng kopya ng counter affidavit. Hindi obligasyon yan ng piskalya. Ang abogado ni Culaong ang pupunta doon sa korte. Habang ongoing po ang preliminary investigation, ito pong nag-aakusa ay bibigyan ng pagkakataon na mabasa ang kanyang counter affidavit. Ang counter affidavit nung inaakusahan, nung kinakasuhan. Pwede rin po na kapag nabasa na ng abogado o nung nagdedemanda, itong counter affidavit ni Makagago ay sasagot, reply affidavit naman ang isasagot ni Culaong kung
itinakda po ito ng piskalya. Kung itinakda po, kaya lang, ang problema, ito malaking problema ngayon. Ito ngayon ang malaking problema dito. Dito na po lumalabas na etong si Culaong ay wala pong tauhan, walang abogado, wala pong kahit anong representative doon sa korte. So yung sinasabi ni Culaong na group of lawyers yun, oy Kuya Henry, shout out. Yung sinasabi niya na group of lawyers, parang flood control projects yun. Yung iba multo. Kasi kung merong group of lawyers yan, hindi po natin siya makikitang nagpapanotaryo. Bakit ka magpabayad pa ng notaryo sa mga gilid-gilid na notary public doon sa harapan ng DOJ, harapan ng Supreme Court? Kung meron ka naman palang group of lawyers. Bakit ka maghahagilap? Pupunta ka ng Supreme Court, magbabayad ka, tapos pagdating doon, wala kang dala-dalang compliance. Kung meron kang group of lawyers, sasabihin na sa'yo yan ng lawyer mo. Sasabihin na sa'yo, Culaong, ikay magbabayad doon sa Supreme Court. Bago ka pumunta na Supreme Court, dumaan ka rito sa akin, bibigyan kita ng compliance. Notaryado ko. Tapos saka ka pupunta ng Supreme Court, saka ka magbabayad ng 30,000 pesos. Pero hanggang ganyan, na ikaw mismo ang naglalakad, mahirap paniwalaan na may group of lawyers ka. Ikaw lang ang bukod-tanging group of lawyers na lagaring-lagari mo. Pasay, Parañaque, Supreme Court. Syempre, ang Isabela, hindi mo na mapupuntahan. Bakit? Busy ka na sa Pasay, Parañaque, Supreme Court. So yung Isabela, yung kinaso mo sa Isabela, yung katarantaduhan mo na magkaso sa Isabela, wala ring kwenta. Bakit? Pati ikaw din na perwisyo. Ang gusto mo, perwisyuhin si MG. Perwisyuhin si Makagago. Bakit? Para doon maghihiring. Para kapag doon naghiring, kailangan pa niyang bumiyahe. Kaya lang, dahil nga wala kang representante sa Isabela, nabasura yung kaso nang hindi mo namamalayan. Tapos isisisi mo. Sasabihin mo, dinaya ka ni MG. Paano ka dinaya? Ikaw ang may pagkukulang. Kapag po natapos na ang preliminary investigation, wala na pong obligasyon ang piskalya na iserve o magbigay pa ng kopya ng counter affidavit. Tapos na ang palitan ng pleadings nakapagpasya na po ang piskalya kung ito ay may probable cause yung kaso mo, Culaong, yung ikinaso mo kay MG. Pero dahil nga nakita ng korte na basura yung kaso mo, kaya ay binasura. So wag mong isisi kay MG yan. Wag mong isisi sa piskalya yan na hindi kayo binigyan ng copy furnish. Culaong, yan ang tandaan mo. Hindi mo kami maloloko pagdating sa kasuhan. Bakit? May backup kaming abogado. Meron kaming mga abogado na nagpapaliwanag sa amin kung paano sosoplakin ng isang katulad mo na nagsisinungaling sa mga proseso, gumagawa ng kwento sa mga proseso ng pagdedemanda dito sa Pilipinas. Yung sinasabi mo, hindi na naman umattend si FG, wala na naman si Makagago.
Hindi na naman pumunta ng inyong preliminary investigation. Hindi naman kailangan eh. Meron yung pambayad ng abogado. Meron yung pambayad sa per oras na tatrabahuhin ng abogado niya. Ikaw, kaya ka obligado na umattend ng umattend, maglagare. Pasay, Paranaque, Supreme Court, notaryo, Pasay, Paranaque, pabalik-balik ka, nilalagari mo ang kalsada para sa iyong mga hearing, para sa iyong mga preliminary investigation, kasi wala kang pera. Wala kang pera, Kulaong. Wala kang pambayad. Kahit man lang nga advice di kung hindi mo sana inaway si Sabi Filipino lawyer, di sana pwede kang magtanong kay Sabi. Sabi, kasi meron akong babayaran 30K sa Supreme Court. Ano ba kailangan kong gawin dito para mabayaran ko yung 30K? Kaya lang inaway mo si Sabi, di ba? Kaya eto, maliwanag na dito, wala kang group of lawyers, wala kang kahit sinong tauhan na magre-representa sa iyo doon sa Isabela. Ngayon, tanong, pwede pa bang humingi ng kopya etong si Kulaong ng counter affidavit ni Makagago? Pwede pa. Pwede po. Pero hindi po yan automatic. Hindi po automatic bibigay sa iyo yan na pagpunta mo doon, pengi nga ako ng kopya. Hindi ganun. Kailangan pa ng request for inspection, certified copy ng records o motion for reconsideration kung may basehan. Kasama ang kahilingang makita po ang mga records. Ngayon, discretion na po ito ng piskalya at sumusunod po sila sa internal rules at privacy considerations. Ngayon, during PI, meron kang access at karapatang mag-reply. Meron kang access doon sa counter affidavit ni Makagago. Pero after po ng preliminary investigation, wala na pong obligasyon ng piskalya na magbigay pa ng counter affidavit. Ngayon, ang problema, Kulaong, pera. Yan ang problema. Pinakamalaki mong problema ngayon, pera. Wala kang pantustos sa mga kasuhan na ito ni Makagago. Paano hahatiin yung katawan mo? Kailangan ka sa Paranaque, kailangan ka sa Pasay. Darating pa yung San Pablo. San Pablo, darating yun. Imposibleng hindi. Meron pang iba. Meron pang iba, Baka nakakalimutan mo, Kulaong. May pamilya si Makagago na tinarantado mo. Alam mo ba kung saan nakatira nanay niya? Yan ang problema mo ngayon, Kulaong. Diba? Yabang mo kasi. Akala mo lahat ng tao kaya mo. Sinabihan mo pag-uuntugin ang mga Lopez. Pero nung sinabihan kang mukha kang bayag sa harapan mismo ng prosecutor at sinabihan kang wala kang pera, tamemi ka lang, nakaganyan ka lang. Siyempre, di mo kukwento sa mga follower mo yan, sa mga naniniwala pa rin sa'yo. Kasi ang alam nga nila, strong, igurot, at work ang nangyari, di ba? Kaya lang, wala eh. Hindi ka strong, igurot, at work. Isa kang pulubing Kulaong, hands-on at work. Yan ang totoo niyan. Magulo na buhay niya, mayabang pa rin. Totoo po. O Ram, tamang hands-on lang sa mga kaso sa kanya, paikot-ikot na lang siya. At pinagmamalaki pa niya yan. O Kuya Henry, putya, kung may abogado yan, di naman niya need na siya mag-asikaso niyan eh. Abogado lang pwede na, tama. O Kuya Henry, ni isang abogado, wala man lang siya maipakita. Kaya makasabay man lang niya, kahit paglalakad niya, wala.
nahihiya na rin siguro. Good Boss Mac, ngumangaw na naman si Kulaong lalong pumapangit. Aris Altema, tama po. Diba? No, hindi igurot yung kupal. Boss Mac, kailan yan makukulong? Bakit ang tagal? Shoutout po. Hintay lang po kayo. Hintay lang po kayo. Yung pong nagkaso ang magbibigay sa atin ng update niyan. Diba kaya Kulaong, kami, hindi mo kami maloloko. Alam namin ang proseso ng batas. Kung ikaw gusto mong tolonggesin yung mga manonood mo, hindi mo kami matotolongges. Kasi nandito kami para sa katotohanan at para sa totoong katarantaduhan mo. At ayun po ang gagawin ng abogado natin ngayon. At the same time, yung isang kaso niya na marami ay ipapile na rin ho natin sa Tugigaraw. Alright. Pati yung kay nanay, ipapile na rin ngayon sa Tugigaraw. Okay. See you later, alligator. Yeah, in-update ko lang kayo. Sigurado ko magyayabang na naman yan. Oo. Pero eto, dahil nga hindi po kami nakatanggap, wala kami natanggap ng kanyang counter affidavit. Hindi daw siya nakatanggap ng counter affidavit. Malamang nga kasi nga, wala Wala kang tauhan Alam ka na mautusan mo si Casper na pumunta dun sa piskalya at i-representa ka. Ano yung attorney Casper? Diba? Hilong-talilong to. Alam niyo yung hilong-talilong na, mayabang pa. Yan na mahirap. Hilong-talilong ka na, mayabang ka pa. O ano nangyari? Diba? Yan ang mahirap. Magyayabang ka Wala ka palang pambayad sa abogado. Kaya alam nyo, sa totoo lang, yung sinabi ni MG, tuspok ka. Ubus ka dito. Naku, ubus na ubus ka talaga, Kulaong. Salvador Legaspi. Di ba solid follower ka niyan, Makmak Pablo, pinagtatanggol mo pa yan noon. Anyari po. Noon yun, di ba? Sa inyo na po nang galing. Noon. 5 years ago, 4 years ago. Kahit nga bukas, hindi natin alam kung ano mangyayari, di ba? Kaya po, wag na kayo magtaka. Paano ka makakatanggap ikaw nga mismo nga, lalayo Di ba, Kuya Henry? Dapat, kinasuhan mo si Makagago sa Parañaque na lang sa Pasay o kaya sa Las Piñas para hindi ka hilong-talilong. At di sana, di ba, updated ka sa korte. Maiikutan mo ng bulok mong sasakyan. Di ba? Ayan ang problema. Sabi ni Alan Bisera, kung nagyabang siya, di hayaan nyo siya, ikaw di ba nagyayabang ka rin? Ano pinagyabang ko? Ano pinagyabang ko, Alan Bisera? Nakita mo ba ako nagyayabang? Narinig mo ba ako sinabi ko rito, bibili ko bigas, papamigay ko sa buong probinsya. Walang pakialamanan. Buhay ko to, Alan Bisera, di mo ako palamunin. Mag-vlog ka na sarili mo. Kung kaya mo sa content ko, lumayas ka dito. Kuya Andre, takot siya magkaso dito sa NCR kasi baka siya daw madampot ulit kagaya nangyari sa kanya sa NBI. Tama. Diba? Yun ang katotohanan niyan. Takot siya magkaso nga kasi nga paano siya magkakaso dito? Baka mamaya kapag nandun siya sa loob na kunwari nagdemanda siya sa Las Piñas, baka mamaya matapos yung preliminary investigation, magulat siya, 'di ba? Biglang may magpoposa sa kanya dahil may warrant of arrest na siya galing sa kaso ni MG. Pero alam nyo, sumagot naman si MG dito. Ang sabi pa nga niya, ni MG, hindi pa naman daw siya nakakatanggap
Na ito nga kanyang kaso doon kay Culaong, na-dismiss na. Diba? Ito yung sagot ni Makagago. Ayan 179 counts na cyber libel ang pinail ni Norman Gusgusin sa akin sa Isabela, mga kahombre ko. Huwag kakalimutan. As of now, hearsay pa lang na na-dismiss ang kaso. Wala pang reso akong natatanggap. Yan po ang sabi niya. Tapos dito, Norman Gusgusin, nasa Parañaque City Hall ka na naman, no? Philippine loop talaga, no? O preliminary investigation pa lang yan, ha? May mga abogado kasi ako Hindi ako tulad mong ulila na sa pamilya, ulila pa sa abogado. San Pablo City, Laguna na ang susunod, ha? Nako. Pucha. Aray ko. Iniyabang ko ba kahit minsan na tumakbong kapitan ng biyenan ko at may sinabi ba ako na powerful kami sa Parañaque? Pakita ka naman ng proof, puro ka lang fake allegations Another kaso ka na naman tuloy, Norman Gusgusin. Unggoy na to, ikaw nga nag-file sa akin sa Parañaque. Yung syudad na yan, ikaw mismo pumili niya. Tas ngayon, dahil sa pagkaobob mo at engot mo, dahil hindi ka nag-research, nagkaganyan ka. San ka kamo sa norte? Gunggong, hindi ka talaga nagre-research. Gusgusin, mahirap ang laban na ito sa'yo dahil sa laban na ito, hindi ka mananalo. Kahit saan sa Pilipinas, may kahombre dyan. Hindi ako pababayaan, itaga mo sa bato yan. Diba? Diba? Eto nga sabi ni MG dito, hindi nyo nga alam, mga kahombre ko, na tumakbo biyanan ko sa Parañaque. Kailan ko naman yan niyabang? Kasi syempre ayaw ni MG siguro na na baka ayaw nung biyanan ni MG. Diba? Na masali sa politika si MG. Diba? Kaya Culaong, nako pasensyahan na lang, di ba, Culaong? Mayabang ka Kumain ka na ba? Kumain ka muna. Hirap mag-isip ang utak mo. Nakikialam na nga ako dito sa buhay ni Culaong tapos nakikialam ka pa sa buhay ko. Ano yun? Pakialamanan na tayo na pakialamanan. Factual lang sinasabi ni Makmak, hindi puro kayabangan. Nayayabangan ka ba, boy, sa katotohanan? Matanda ka na para mapagtanggol pa yung mayabang at marami ng info. Factual yun na sinungaling at manloloko. Tama po. Tamang info nga para sa Pilipino, di ba? Alangan naman lokohin ko kayo dito. Ang mahirap dito, alam nyo, mahirap dito sa ginagawa ko, ang mga manonood dito, matatalino. Sa politika, matatalino manonood. Sa issue dito kay Culaong, matatalino ang nanonood. So paano ko lolokohin ang mga tao? Kapag niloko ko ang mga tao, magagalit sa akin yan. Hindi na ako papanoorin. Hindi na silang pupunta rito sa aking YouTube channel kasi niloloko ko sila Diba? Yun ang mahirap. Kasi alam ng mga tao dito, galawan na scammer, galawan na manloloko, galawan ng mga hindi nagsasabi ng totoo. Kaya tayo dito, kailangan nating maging maingat at kailangan nating magsabi ng katotohanan sa mga ating ginagawa.